Malaya po tayong umawi. Malaya po natin mararanasan ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, God. Ako'y nagtitiwala sa'yo.
Amen. Praise God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. And ako po naniniwala na hinanda na tayo ng Panginoon. Praise and worship pa lang, hinanda na ng Panginoon yung puso natin. Kaya naman po sa mga oras na to, kung kakatune in mo pa lang, amen. So pwede po ba na ang lahat ay manalangin? Iniimbitahan ko po ang bawat isa sa atin. Saan ka man, nasa tahanan, nasa trabaho, kung saan ka man, nanonood ng live stream na ito, nasa biyahe ka man, amen. So pwede po ba na pumikit tayo sandali at manalangin tayo sa Panginoon? Come on, let's pray to God. Alam ko marunong ka manalangin, and this time, let's pray to God. Pwede mong pasalamatan si Lord. Pwede mong kausapin ng Panginoon sa mga oras na ito. Alam ko, lumipas itong week na ito ay Holy Week, no? Inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang ginawa niya sa cross. Gayon din ang pagkabuhay niya. Come on, let's pray to God. Hallelujah, Father. Come on, magkaroon ka ng panalangin sa Panginoon. Ipahanda mo yung puso mo ngayong oras na ito. Ma-receive mo yung sasabihin sa'yo ng Panginoon ngayong araw na ito. May ma-receive ka sa Lord. Come on, let's pray to God. Hallelujah, Father God. We praise you, we magnify your name, Panginoon. Lord, lubos kami nagpapasalamat sa patuloy mong ginagawa sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon nito na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, kasi itong nakaraang week, Panginoon, inaalala namin yung kamatayan mo sa cross, Panginoon. Yung ginawa mo para sa amin sa cross, Panginoon. Lord, hindi lang yon namatay ka, Panginoon, para sa amin, pero nabuhay ka, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami ng lubos sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, malaya ka pong kumilos, malaya kang gumalaw sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, continue to prepare our hearts, our life, our mind, Panginoon. Give us wisdom, knowledge, Panginoon. Maintindihan namin yung salita mo ngayong gabi na ito, Panginoon. At Lord, bigyan mo po kami ng excitement sa aming puso. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkasabik sa iyong salita, Panginoon. Lord, samahan mo po kami, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa bawat isa sa amin. Ingatan mo kami saan man kami nanonood ng live stream na ito, Panginoon. Lord, dalangin ko na ikaw po yung magbigay sa amin ng wisdom, ng knowledge. Bigyan niyo rin po kami ng malakas na internet connection, Panginoon. Lord, naniniwala ako, magkakahiwalay man kami, hindi kami magkakasama ngayong physical, literal, Panginoon. Pero Lord, naniniwala ako, sinasamahan mo ang bawat isa because you are omnipresent, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Lord, naniniwala kami, may gagawin kami yung gabi nito. Salamat po. And all this we pray in victorious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Pwede bang i-type dyan sa ating comment box? Amen, amen. And this time, gusto ko mag-type ka dyan sa ating comment box ng I am ready. Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ready na ako sa salita mo. Come on, I am ready. Type mo dyan sa ating comment box. Come on, type mo dyan. Amen, naniniwala ka na may gagawin ng Panginoon. May sasabihin sa'yo si Lord ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito. Come on. Whew. Amen. Sino po dito excited na? Amen. Kung excited ka na po, ako excited na din. Pero mas excited si Lord sa gagawin niya sa iyo ngayong gabi na ito. Amen. Sa gagawin niya sa atin, sa bawat isa sa atin ngayong gabi na ito. Amen. So stay put and let's move on. Come on. Okay? Let's move on. Okay? Let's get started. Amen. Sabi po ng WHO, World Health Organization, okay? In 2019, the top 10 causes of death accounted 55% of the 55.4 million deaths worldwide. Okay, meron pong 55.4 million deaths at 55% nito ay ang dahilan ay ang top 10 causes of death. Okay, ang nangungunang sakit kasi ay heart diseases. Lahat ng uri ng heart diseases. Okay? Diyan po ba kayo? Amen? And makita natin, syempre, nung nakaraang taon at ngayong taon na ito, kasalukuyan, namamayagpag na nagiging dahilan, okay, ng kamatayan ng tao at sufferings ng marami sa ating bansa, okay, is COVID-19. Nandiyan po ba kayo? Sobrang dami nang namamatay at patuloy pa na daragdagan. Nandiyan po ba kayo? Sufferings ito sa atin. Pandemic suffering ito sa atin. At makita natin, meron pong tinatawag na world sufferings. Nandiyan po ba kayo? At nilabas ito ng The Independent. Pinakita ng The Independent, okay, na 37,000 under 5 aged, okay, 5 years old pa lang namamatay na sa iba't ibang klase ng sakit ng diseases kada araw. Nandiyan po ba kayo? Nilabas ito ng The Independent. Pinakita na yung sufferings na nangyayari sa buong mundo. Okay, merong 37,000, okay, ages 5, okay, ang namamatay sa iba't ibang klase ng diseases kada araw. Diyan po ba kayo? 73 million children are workers. Grabe yung suffering. Batang-bata pa lang, 73 million ay nagtatrabaho. Hindi ko alam kung ilang taon sila. Pero 73 million sa buong mundo ang nagtatrabaho na.
Diyan po ba kayo? And 585,000, nandiyan po ba kayo? 585,000 na mga kababaihan ang namamatay because of laboring. Diyan po ba kayo? Because of laboring. Sa panganganak nila, namamatay sila. Ang daming namamatay. 585,000 worldwide ang namamatay. Grabing suffering ito sa atin. Grabing suffering ito sa mundo. Nandiyan po ba kayo? Amen. Pwede bang itag dyan sa ating comment box? Suffering. Okay, sufferings. Amen. At ito po yung matindi. Siyempre, dahil mga Kristiyano tayo, at meron tayo, at nananampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ba, that 11 Christians killed every day for their decision to follow Jesus. 11 Kristiyano ang namamatay kada araw dahil nagdesisyon sila na sumunod sa Panginoon. Grabe, sa iba't ibang bansa to, worldwide ito. Pero kada araw may 11 na Kristiyano namamatay para sa Panginoon. North Korea, Afghanistan, Pakistan, ito yung mga lugar na ang daming namamatay na Kristiyano. At hindi na po ito bago. Bakit? Noon pa man meron ng sufferings, meron ng persecutions ng mga Kristiyano. Nandyan po ba kayo? At in history, may kita natin ang pinakagrabe na persecution at sufferings ay nung panahon ng pamumuno ng Roman Emperor na si Nero. Diyan po ba kayo? Nung panahon ng Emperor Nero na ito, okay, nandiyan po ba kayo? Grabe yung persecution sa mga Kristiyano. Grabe yung suffering sa pinagdadaanan nila ng mga panahon ni Nero. Okay? Bakit? Si Nero kasi tinanyagan ng pinakamasama, pinakamatinding persecutor, mga Kristiyano. Ganito siya katindi. Pinapasulog niya, pinapatay niya, okay? Yung mga Kristiyano, okay, maging mga bata. Alam niyo po yung mga kababaihan, grabe. Basta lahat na ng gawain ng masamang tao, siguro nagawa niya na. Itong King Nero na ito. Diyan po ba kayo? Grabe ang dulot ng suffering sa buhay natin. At lahat tayo ay dumaranas ng suffering. Sino dito nakakaranas ka ng sufferings? Pwede bang i-type dyan sa ating comment box kung nakakaranas ka ng sufferings, kahit anong sufferings yan. Pwede bang i-type dyan, mag-type ka sa ating comment box ng sufferings. Kapag sinasabi mo, ako kuya, may pinagdadaanan akong sufferings. Pinagdadaanan ako na suffering sa problema, alam mo yun, sa trabaho, sa pag-ibig. Lord, kakabreak lang namin. Hindi, joke lang. Amen? So, lahat tayo nakakaranas lang. Dumaranas tayong lahat ng suffering. Isa dyan po ba kayo? At isa sa mga rito, okay, at isa nga rito na dumanas ng suffering sa ating Panginoong Hesus. Nandiyan po ba kayo? Kung tayo na nabubuhay ngayon, dumaranas or nararanasan itong sufferings na ito, maging ang ating Panginoong Hesus ay naranasan din ng sufferings. Nandiyan po ba kayo? Kaya naman, samahan niyo po ako ngayong gabi nito sa ating pag-uusapan, pinamagatang Following Footsteps. Amen. Following footsteps. Yan po ba kayo? Pwede bang itag dyan sa ating comment box? Following footsteps. So what is amazing about Christ's suffering? Lahat naman tayo dumaranas ng suffering, pero ano yung meron sa sufferings ni Jesus? Ano yung amazing things? Yan po ba kayo sa suffering ng ating Panginoong Hesus? Okay? How it became a beautiful scars. Okay? Nandiyan po ba kayo? Bakit natin kinakailangan sundan yung yapak ni Jesus? Why follow His steps? Or why we follow His footsteps? Yan po ba kayo? Why we follow His footsteps? Sabi po ng 1 Peter chapter 3, okay, verses 17 hanggang 22. Sabi po ng verse 17, For it is better that you suffer unjustly for doing what is right, if that should be God's will, than to suffer justly for doing wrong. Verse 17, nandiyan po yung makita natin sa ating screen. Yan po ba kayo? Verse 18, For indeed, Christ died for sins once for all, the just and righteous, for the unjust and righteous. Tayo po yung unjust, hindi karapat-dapat, at hindi matuwid. Unjust and unrighteous. The innocent for the guilty. Ang inosente para sa atin ang mga guilty. So that He might bring us to God. I-highlight ko po ito. So that He might bring us to God. Having been put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Ito po ba kayo? Verse 19, In which He also went and preached to the Spirit, now in prison. Verse 20, Who once were disobedient, when the great patience of God
was waiting in the days of Noah. Nandiyan po ba kayo? During the building of the ark, in which a few, that is 8 persons, 8 in all ang naligtas nung panahon ni Noah. Okay, nung winipe out ng Panginoon ang buong mundo. Okay, sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan ng baha, 8 lang ang nakaligtas sa tao. Were brought safely through the waters. Verse 21, corresponding to that, rescue through the flood, baptism, which is an expression, of believers' new life in Christ, now saves you. Not by removing the dirt from the body, but by an appeal to God for a good conscience, clear and good conscience, demonstrating what you believe to be yours through the resurrection of Jesus Christ. Verse 22, last verse, who has gone into heaven and is at the right hand of God. That is the place of honor and authority, with all angels and authorities and power made submit to Him. Yan po ba kayo? Sabi po yun ng Amplified Version. Amen? So ang context po nitong 1 Peter chapter 3 na ito is all about sufferings. Amen, yung pagdadaanan mo bilang ikaw ay Kristiyano, sa pagsunod mo sa Panginoon, ito yung mga daraanan mo, ito yung pwede mangyari sa iyo. Pero tinuro din at tinuturo sa context nitong 1 Peter chapter 3 na ito, paano ka ba mabubuhay? Okay, paano ka ba mabubuhay? Paano mo iiwasan? Paano ka mamumuhay? Para magawa mo yung tama, para masunod mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Okay, at may kita din natin dito sa chapter 3 na ito, sa paggawa mo pala ng tama, okay, kahit nagsasuffer ka dahil sa paggawa mo ng tama, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, may blessing pa rin. Yan po ba kayo? Mababasa niyo ito in chapter 3. So ang tanong sa atin, why follow Jesus' footsteps? Bakit ba natin kinakailangang sundin o sumunod? Maaaring sumunod sa yapak ng ating Panginoong Hesus. Ano ang meron sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo? Amen? At title po ng pag-uusapan natin, following footsteps. Diyan po ba kayo? So ang tanong sa atin ngayon, anong meron sa yapak ng ating Panginoon? Anong meron sa footsteps ni Jesus? Diyan po ba kayo? So kung ready ka na ngayong gabi na ito na ma-receive ang salita ng Panginoon, ready ka na malaman ano bang meron sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo, mag-type ka nga dyan sa comment box, I am ready, following His footsteps. Amen? Pwede mo bang i-type dyan? Following His footsteps. Come on, type po dyan. Amen? Woo! Amen? Ano ang meron sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo? Number 1, His crucifixion. Type mo nga din sa ating comment box. Grabe. Yung iba nahuhuli na mag-type. Kuya, wait ka lang kasi medyo late na nagre-response yung phone ko. Medyo mabagal ako mag-type. Amen. So pwede mo bang i-type dyan? Number 1, His crucifixion. Verse 18, for indeed Christ died for sins once and for all. Amen. His crucifixion. Okay, for indeed Christ died for sins once and for all, the just and the righteous, for the unjust and unrighteous. Okay, yung inosente para sa ating mga guilty, so that He might bring us to God. Ito yung sinasabi ng verse 18, having been put to death in the flesh. His crucifixion, number 1. Yan po ba kayo? Pag sinabi natin crucifixion, ito ay isang method, okay, method of punishment, or capital punishment in which the victim is tied or nailed. Ang crucifixion pala ay isang paraan ng punishment sa mga tao or capital punishment noon na ang biktima or ang ipapako or ang itatali, okay, ay nakalagay sa isang wooden beam. Yun yung cross na tinatawag. At hinahayaan siya doon ng isang araw or pwedeng matagal pa hanggang sa mamatay siya. Ito po yung crucifixion. Okay? At itong crucifixion na ito yung ginawang capital punishment ng Roman Empire. Nung panahon ni Jesus, ito yung capital punishment nila. Actually, nung panahon pa lang ni Alexander the Great, okay, meron ng ganitong klaseng punishment. Pinapako sa krus, pinapahiya. Okay? Pinapahirapan hanggang sa mamatay sa krus. Amen? Ang kamatayan sa krus, ang pinaka nakakahiya, masakit, at ang matindi po rito, makinig ka mabuti. Ang mga namamatay sa krus o ang mga pinapako sa krus ay ang mga taong sinumpa.
Ang mga taong sinumpa. Sabi ng Deuteronomy chapter 21 verses 22 hanggang 23. And if a man has committed a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day. For a hangman is cursed by God. Nakita natin? For a hangman is cursed by God. Nandiyan po ba kayo? Amen? Lahat ng pinapako sa krus ay hindi lang pinapahiya, hindi lang sinasaktan, pinapahirapan, kundi mga taong sinumpa. Sabi doon, for a hangman is cursed. Hindi lang sinumpa ng tao, kundi sinumpa ng Diyos. Sinumpa ng Diyos ang mga taong ipinapako sa krus. Yung binanggit dito na tree, yun yung cross. Okay? Yung binanggit dito na tree, yun yung cross. At ang ating Panginoong Hesus ay isa sa mga namatay sa karumal-dumal na nakamatayan sa krus na ito. And maybe, you may asking me, Kuya, bakit ba kinakailangan sa krus pa siya mamatay? Pwede naman sa ibang paraan na lang sa ibang paraan ng pagpatay. Pwede pagbabatuhin na lang siya, pwede pugutan na lang sana siya. Pwede na lang sana ibitay siya. Pwede naman yung ganoon eh. Pero bakit ba kinakailangan sa krus pa mamatay si Lord? Bakit ba kinakailangan na ipako siya sa krus hanggang doon siya mamatay? Amen? His crucifixion means His death on the cross. Yun eh. Yung crucifixion na pinag-uusapan natin dito, His crucifixion, ang ibig sabihin nun, yun yung kamatayan niya sa cross. Pero yung kamatayan niya, His crucifixion is significantly different from others' death same on the cross. Bakit? Di ba nabasa natin? Namatay si Jesus, meron siyang kasama sa kanyang left at saka right. Pinako din yun. Pero bakit? Bakit kakaiba? Bakit kakaiba yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross kaysa sa kamatayan ng iba din sa cross? Bakit? Tanong niyo po ako bakit? Sige, mag-type ka dyan sa ating comment box. Why? Because Christ's crucifixion is our redemption. Nakuha niyo po kaya yun? Christ's crucifixion is our redemption. Na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, okay, ay grabe, ay upang tubusin ka, tubusin ako ang mga tao mula sa kapangyarihan at pagkaalipin sa kasalanan at sumpa. Bakit? Bakit kinakailangan tayong tubusin? Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short to the glory of God. His crucifixion is our redemption. Tinubos tayo ng Panginoong Hesus. Bakit? Nagkasala tayo. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat tayo nagkasala at hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pansin nyo to nung babalikan natin sa book of Genesis, nung time nila Adan at Eva. Diyan po ba kayo? Nung nalaglag sila sa kasalanan, nagkasala sila, sumunod yung sumpa. Diyan po ba kayo? At tayong mga tao ngayon, okay, lahat ng tao sa mundo at mabubuhay pang tao ay nasa kapangyarihan at pagkaalipin ng kasalanan at sumpa sa kanilang buhay. O ba kayo? Listen to me, makinig kang mabuti. His crucifixion is our redemption. Hindi niya lang tayo tinubos at pinalaya sa kasalanan at sumpa na bumabalot na matagal nang nasa buhay natin. Siya na rin yung naging pangtubos. Tinubos tinubos niya tayo, pero siya na din yung naging pangtubos. Bakit? Sabi ng Galatians chapter 3, verses 13, Christ redeemed us. Nakita nyo? Christ redeemed us from that self-defeating curse life by absorbing it completely into Himself. Yan po ba kayo? Ni-redeem tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Lahat ng meron sa atin, sabi dito, absorbing it completely into Himself, kinuha lahat sa atin ng Panginoon. Okay, do you remember the scripture says, tuloy ko po, cursed is everyone who hung on a tree. That is what happened when Jesus was nailed on the cross. Makikita niyo po dyan sa screen, mababasa niyo. He became a curse and at the same time dissolved the curse. Grabe, hindi niya lang kinuha sa atin lahat. Yung sumpa na meron sa atin, grabe, naging sumpa siya, kinuha niya yung sumpa sa buhay natin. Because His crucifixion is our redemption. Tinubos niya tayo. Siya yung naging pangtubos para sa iyo, para sa akin. Inuha niya yung sumpa, naging sumpa siya para sa atin. Pinawalang bisa niya, amen, sa cross. Okay?
ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin, ang sumpa na bumabalot sa buhay natin, pinawalang bisa yun ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa cross. Kung ba kayo makinig ka mabuti, ang lugar na sumpa, ang cross, ay naging lugar ng paglaya at pagpapala. Amen? Ang lugar ng sumpa, ang cross, ay naging lugar ng paglaya at pagpapala. His crucifixion. Kapatid, sa cross, nagkabayaran ng hinihinging bayad para sa kasalanan ng sanlibutan. Sa cross, nagkabayaran ng hinihinging bayad para sa kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng buong mundo, ng buong sanlibutan. Bakit? Sabi ng Scripture, for the wages of sin is death. But the gift of God, the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Nandiyan po ba kayo? Amen? Dahil lahat tayo ay nagkasala, ang kabayaran nun ay kamatayan. Kaya lang, may nagbayad na para sa iyo. May nagbayad na para sa akin. And that is Jesus. His crucifixion is our redemption. Amen? Bakit kinakailangan ba ng tubusan? Bakit? Di ba nagtutubos, may tinutubos tayo, bakit? May nakasanla eh. Okay? May nakasanla. So, ganun din yung nangyari sa atin. Nakasanla tayo. Ang buong sanlibutan. At kinakailangan tayong tubusin. Okay? At kinakailangan na may tutubos sa atin. Kasi nga, wala tayong kakayahan na tubusin yung sarili natin. Kaya naman, grabe, makinig ka mabuti sa akin. Bumaba siya para tubusin ka. Namatay siya para mabuhay ka. Diyan ka po ba? Come on, pwede ka ba mag-type na sa ating comment box? Amen. His crucifixion is our redemption. Type mo dyan sa ating comment box. Bumaba siya para tubusin ka, namatay siya para mabuhay ka, kapatid. Sabi ng Mark chapter 10, verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Grabe, naglingkod na si Lord, binigay niya yung buhay niya, bumaba siya, ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. To give His life as a ransom for many. Kaya alam, makikita natin dito, sabi doon, ransom for many. Nandiyan po ba kayo? Bakit hindi all yung ginamit? Pwede namang all eh. Buong mundo sana, pwede naman. Pero bakit many lang yung ginamit? Kapatid, makinig ka mabuti. Sapagkat ang lahat ay nais ng Panginoon na tubusin. Yun yung gusto ni Lord, lahat ng tao tubusin niya. Kaya lang, makinig ka mabuti, kapatid. Okay? Hindi lahat ay gustong tanggapin ito. Diyan ka ba? Hindi lahat gustong tanggapin ito. Diyan po ba kayo? Kaya ang ginamit niya dito ay many lang kasi hindi lahat ay maaaring, kapatid, sorry to say, pero hindi lahat tatanggap talaga. Hindi lahat gugustuhin na tubusin. Hindi lahat. Okay? Hindi lahat ay mariridim. O ba kayo? Kaya kapatid, gusto kong sabihin sa atin ngayong gabi na ito. Ngayon ay libre pa. O ba kayo? Ngayon ay libre pa. Available pa. Amen? Ngunit darating ang panahon na magbabayad na ang lahat. Magbabayad din. Amen? Ano po ba kayo? Christ's crucifixion is not just our redemption. Pangalawa, makita natin dito, it is our salvation. Hindi lang tayo basta tinubos nagkaroon ng redemption, pero salvation natin, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa cross. Nandiyan po ba kayo? Ang kanyang kamatayan sa cross ay may dulot din na kaligtasan sa atin. Amen? Sabi ng Hebrew chapter 9, verse 28, so Christ was sacrificed once to take away the sin of many people. Nakita nyo, many na naman yung ginamit, hindi niya ginamit all people. And He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross ay may dulot na kaligtasan, salvation sa atin, ililigtas tayo, okay, ililigtas tayo ng Panginoon. Tayong lahat, tayo, marami, many. Okay, ngayon mula sa sumpa ng kasalanan, okay, ng karamdaman, ng karumihan, kaparusahan. Niligtas tayo ng Panginoon sa kamatayan sa cross, may salvation sa atin. At sa kanyang pagbabalik, makinig ka mabuti. Sabi doon, He will appear a second time. Babalik si Lord.
Sino dito ready na sa pagbalik ng Panginoon? Handa na sa pagbalik ni Lord? Excited na? Parang wala atang nagtatype dyan. Amen? Sa kanyang pagbabalik, muling pagbabalik, may kaligtasan pa rin na nag-aantay sa'yo, sa akin, sa atin, na nananampalataya sa Kanya. Hindi na para tubusin tayo or magkaroon ng kaligtasan mula sa kasalanan, sakit, karamdaman, karamihan, kaparusahan, kundi pagbalik ng ating Panginoong, sasabi na He will appear a second time. Ang kaligtasan na nag-aantay sa atin ay patungong buhay na walang hanggan. Amen? Woo! His crucifixion is not just a redemption for us, but it is also a salvation. It brings salvation to us. Amen? His crucifixion is also our justification. Nandiyan po ba kayo? Pwede bang i-type dyan? Justification. Amen? Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa cross ay hindi lang pala redemption ang dulot sa atin, hindi lang pala redemption ang mayroon doon, hindi lang pala salvation. Meron din tinatawag na justification. Kapag sinabi natin justified or justification, ang ibig sabihin nito, declared righteous or napawalang sala, ibig sabihin. Teka lang, makasalanan kami pero napawalang sala. That is, grabe, yun yung amazing sa sufferings na meron si Lord. Yun yung amazing sa kamatayan niya sa cross. May justification sa atin. Yan po ba kayo? Sabi doon sa main verse natin na binasa kanina. Okay, sabi niya doon, the just and the righteous for the unjust and unrighteous. Yung karapat-dapat at yung matuwid ay namatay para sa mga hindi karapat-dapat, unjust, and unrighteous, hindi matuwid. Ibig sabihin, nagkasala. At tayo yun. Sabi pa doon, the innocent for the guilty. Walang kasalanan si Lord, pero His crucifixion is our justification. Bakit? Sabi ng Romans chapter 5, verses 8 to 9, sabi doon, but God demonstrates His own love for us in this. Okay, pinakita ng Panginoon, dinemonstrate ng Panginoon yung pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng ganitong bagay. While we were still sinners, nung tayo ay makasalanan pa, namatay si Jesus para sa atin. Sabi doon, while we were still sinners. Yan po ba kayo? Nakita natin, sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross, may redemption, may salvation. Kaya ang ginamit niya dito, while we were still sinner. Amen? Yan po ba kayo? Ibig sabihin, natatapos pala. Okay, natatapos pala ang pagkakasala. Yan po ba kayong may katapusan ang kasalanan sa buhay mo? Sabi doon, while we were still sinners, Christ died for us. Nawalan na ng kapangyarihan sa iyo ang kasalanan nung namatay si Jesus para sa atin. At hindi lang yun, sabi doon, we have now been justified by His blood. How much more shall we be saved from God's wrath through Him? Yan po ba kayo? Ibig sabihin ng crucifixion or ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross, grabe, hindi lang redemption, salvation, kundi justification, pinakita ni Lord sa kanyang pag-ibig sa atin nung namatay si Jesus para sa atin, nung tayo makasalanan pa, nagkaroon ng justification. Dahil sa nabuhos na banal na dugo ng ating Panginoong Hesus sa cross, na-justify tayo, napawalang sala, declared righteous. Amen? Diyan po ba kayo? These are essentials to Christ, for Christ. Itong bagay na ito na binanggit natin kanina, binanggit ko kanina sa atin, these are essentials for Christ. To us, hindi ko lang alam yung lugaw. Yan po ba kayo kung essential ba yung lugaw o hindi? Amen? Pero itong mga binanggit nating bagay kanina, these are essential for Christ. To us. Napaka-essential nito sa atin. Yan po ba kayo? Bakit? Ito po yung maganda doon sa verse 18. Sa main verse natin. Sabi doon, so that He might bring us to God. Yan po ba kayo? Kaya pala ginawa ng Panginoong Hesus yun, namatay siya sa cross, pinagdaanan niya lahat, nagpahagupit siya, okay, hinayaan niya na duraan siya, hinayaan niya na alispustahin siya. Nandiyan po ba kayo? Hinayaan niya na pagbabatuhin siya. Binuhat niya yung cross patungong bundok. Hinayaan niya na, grabe, ipako yung kamay niya, yung paa niya. Nayaan niya. Dinahanan niya lahat ng sufferings na yun. Para sa iyo. Hindi ka po ba? Para sa iyo. Para sa akin. Para sa atin. Hindi
these are essentials for Christ to us. Po ba kayo? So that He might bring us to God. Ginawa niya ang lahat ng yon para maibalik tayo sa Panginoon. Maibalik tayo sa Diyos. Po ba kayo? Again, yung 3 na binabanggit or yung 3 na binanggit, okay? Yung 3 na naging dahilan ng pagbagsak ng tao sa kasalanan, ito yung panahon ni Adan at ni Eva. Makinig kayo mabuti, yung 3 na naging dahilan ng pagbagsak ng tao sa kasalanan at sumpa, na ang dulot ay kamatayan at walang hanggang kaparusahan. Makinig ka mabuti kapatid. Ito rin yung 3, which is the cross. Yan po ba kayo? Ang naging daan, kalayaan, buhay na walang hanggan para sa atin. Bakit? Makabalik ka lang sa Diyos. Makabalik ka lang sa Panginoon. Ay, natanong, Kuya, so what now? Kuya, po ba kayo, so what now? Kapatid, gaano katindi ang pinagdadaanan mo ngayon? Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Yung sufferings na nararanasan ng bawat isa sa atin, hindi ko alam. Gaano yung katindi, kapatid? May pinagdadaanan ka, maaaring matindi pa yan? Kapatid, gusto kong sabihin sa atin yung sufferings na mayroon ka. Makinig ka mabuti. May pagdadaanan ka pa. Marami ka pang pagdadaanan simula ngayon hanggang sa mga susunod. Maaaring mas tumindi pa yung pinagdadaanan mo mga sufferings. Amen. Sino dito nagsasabi, disciple ako ng Panginoong Hesus? Come on, mag-type ka dyan sa ating comment box, I am disciple of Jesus. Sino po dito naniniwala na disciple siya ng Panginoon? Ako po naniniwala na disciple tayo. Lahat tayo dito ay disciple ng Panginoon. If it is your first time, grabe, salamat kapatid kung unang beses mo. Amin, naniniwala ako, hindi ito yung magiging una at huli, kung hindi ito yung simula. Tuloy-tuloy na pagkakilala mo sa Panginoon namin. Hindi po ba kayo? Naniniwala po ako, lahat tayo ay disciple ng Panginoong Hesus. Amen? Come on! Sino dito nagsasabi siya, disciple siya ng Panginoon? Ang tanong sa atin, kung sinasabi mo na disciple ka ng Panginoon, handa ka ba? Parang ganito yun, handa ka na ba? Parang rated K lang no? Handa ka na ba? Amen? Handa ka ba? Saan? Sa mga sufferings na pagdadaanan mo ba? Why? Mark chapter 8 verse 34. Then He called to the crowd. Okay? Then He called to the crowd to Him along with His disciple and said, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Makinig ka mabuti kapatid. Siguro sinasabi mo, Kuya, parang nagawa ko na yan Parang ginagawa ko yan ngayon, napagdadaanan ko yan ngayon. Kuya, parang napapagdaanan ko yun, dinidinay ko yung sarili ko, hinahayaan ko na kahit nasasaktan na ako, nahihirapan ako, yung gusto ko nang gumanti, pero hindi ko pa rin ginagawa, pinapasa Diyos ko na lang. Yan po ba kayo? Denying self yun ang tawag doon. Nagpapakumbaba ako kahit ako yung tama, nagpapakumbaba pa rin, denying self yun ang tawag doon. Ito pa sinasabi mo siguro sa akin, Kuya, ang dami kong sufferings. Take up His cross. Sabi ng Panginoon. Lahat ng gustong sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, kinakailangan niyang i-deny yung kanyang sarili, limutin, ibig sabihin yung sarili. Pangalawa, take up His cross. Buhatin yung sariling cross and follow me. Kapatid, gusto kong sabihin sa atin ngayong gabi na ito. Kung sinasabi mo sa amin sa mga Rosetta disciple ka, nararanasan mo ito, denying yourself, amen, taking up your cross every day sa mga sufferings sa pinagdadaanan mo, sa pamilya nyo. Kapatid, gusto kong sabihin sa atin, dahil ginagawa mo rin yung mga bagay na yan sa Panginoon, huwag ka nang mahiyang mag-follow sa Kanya. Sabi doon, follow me. Amen. At sa pagsunod mo, huwag ka nang hihinto, huwag ka nang aayaw. Tuloy ka lang sa Panginoon. Kapatid, may pagdadaanan pa tayo bilang mga tao. May pagdaraanan din tayo bilang mga disciple ni Jesus. Meaning, may mga sufferings talaga tayo sa buhay natin. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Lahat ng tao may pinagdadaanan. Diyan po ba kayo? Dami nating problema, sino dito walang problema. Amen? Bibigyan natin ng problema yan. Amen? Pero lahat tayo may pinagdadaan ng problema, may mga sufferings tayo, kanya-kanyang sufferings tayo. Kahit tayo ay tao man o kahit sabihin natin na disciple tayo ng Panginoon, lalo na kapag disciple ka talaga ni Lord, mas tumitindi yung sufferings. Pero ang gusto ko sabihin sa atin, magsaya ka pa. Kuya, may sufferings ka, magsasaya pa? Bakit? Tanong mo po ako bakit? Type mo dyan sa ating comment box. Bakit? Amen? May sufferings kayo. Saan po ba kayo?
may sufferings tayo, ibig sabihin may cross tayo. May kanya-kanya tayong buhat na cross. May mga persecution tayong mararanasan, rejection. Alam mo yun, iiwan ka ng mga nilalife group mo. Kasi ayaw na nila. Yan po ba kayo? Diba? Magsishare ka ng salita nila, pero i-reject ka. Hindi ako naniniwala sa iyo. Bahala ka dyan. Diba? Makakaranas ka ng persecution sa ibang tao, lalo na sa pamilya mo. Pa-church ka pa. Hindi ka na nagbubugas dito sa bahay. Pa-church ka pa, wala ka namang pagbabago. Tingnan mo yung sarili mo. Ganyan ka pa rin. Ganyan ba yung church? Ganyan ba yun? Ganyan ba yung disciple? Ba't ang dami natin nararanasan persecution sa paligid natin, sa pamilya natin? Mga rejection, mga sufferings ito. Bakit? Gusto kong sabihin sa atin, kalakip ng cross ang sufferings. Kalakip ng cross ang sufferings. Kaya huwag ka na magtaka at huwag ka na mabigla. Bakit ako may sufferings ngayon? Bakit? Nagpapatunay ito na disciple ka nga ni Jesus. The more na marami ka palang sufferings sa pinagdadaanan, lalo na kapag naglilingkod ka kay Lord, ibig sabihin nun, disciple ka talaga ni Kristo. Tama, hindi madali, mabigat. Kuya, ang bigat na madalas masakit. Amen, masakit talaga. Pero gusto kong sabihin sa atin, worth it kapatid. Worth it. Yan po ba kayo? These sufferings are just temporary, but the price is eternally. Okay? Life eternally, yung premyo, yung price. Woo! Sino dito gusto nito? Amen? Tuloy ka sa Panginoon. Sufferings pa more. Kaya po sabi ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 4 verse 13 hanggang 15. But rejoice that you participate in sufferings of Christ. Ibig sabihin pala kapag disciple ka ng Panginoon at sinasabi mo na sumusunod ka sa Panginoon, grabe, at may nararanasan kong sufferings, ibig sabihin nun, grabe, nakikipag-participate ka sa sufferings ni Jesus. Sabi ni Apostle Peter, but rejoice. Okay? Ito yung gamitin mo pag naliligo ka. Rejoice. Joke lang po. But rejoice that you participate in His sufferings so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Verse 14, if you are insulted because of the name of Christ, di ko alam kung naranasan na natin to. You are blessed. You are blessed for the Spirit of glory and of God rests on you. Kapatid, may sufferings ka, ang tindi ng sufferings mo, ang tindi ng rejection, ng persecution sa'yo, ang tindi ng mga insulto sa'yo, pinapahiya ka, pinapahirapan ka, kapatid. Magsaya ka. Amen? Magsaya ka, maggalak ka palalo. Bakit? Sapagkat nakikibahagi ka sa sufferings ni Jesus. At ibig sabihin nun, pinagpala ka. Pinagpala ka. Kaya naman sabihin mo dyan sa comment box, suffering pa more. Woo! Suffering pa more. Bakit? Pagpapala May kagalakan na dinadala ang sufferings. May joy. Sufferings pa more. Bakit? Tanong mo ako, bakit sufferings pa more, kuya? Ito yung number 2. Una, His crucifixion. Pangalawa, His resurrection. Amen? Pwede bang itype niya sa ating comment box? His resurrection, verses 18 hanggang 21. But made alive in the Spirit, in which He also went and preached to the Spirit of now in prison. Verse 20, who once were disobedient when the great patience of God was waiting in the days of Noah during the building of the ark, in which a few days, that is, 8 person, yung buong pamilya ni Noah, yun lang yung naligtas. Verse 21, corresponding to that. Sabi niya dito, rescue through the flood, baptism, which is an expression of believers' new life in Christ, now saves you. Yan po ba kayo? By removing dirt from the body. By the appeal to God for good, clear conscience is demonstrating what you believe to be yours through the resurrection of Jesus Christ. Kapatid, ang Panginoong Hesus ay namatay sa cross. But after 3 days, nabuhay siya muli. Sabi doon, but made alive in the Spirit. But made alive in the Spirit, nabuhay siya muli. He resurrected. That Jesus is firstborn or firstborn or unang nabuhay from among the dead, sabi ng Scripture. Siya yung unang binuhay sa mga patay, sabi ng Scripture. Yan po ba kayo? Amen. His resurrection proves the power of God. Yung pagkabuhay ng Panginoon, pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, ay nagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos. Mapapansin natin to ng creation.
Di ba? God made the heaven and earth. There's, sabi niya, let there be light. Ginawa niya yun. Di po ba kayo, siya naglagay ng stars, siya naglagay ng moon, ng planets, siya naglagay ng bayong dito sa buong mundo. He created everything. Ito po yung matindi. Nung nilikha niya na yung tao, He breathed the life. He breathed the life. Okay? He gave breath, okay, sa nostril nung ni Adan. At doon nagkaroon ng tao. Creation. Po ba kayo? Nung hiningahan niya yung nilikha niyang tao si Adan, nagkaroon to ng buhay. Nilikha niya yun sa pamamagitan ng dust. Pero nung hiningahan niya, nagkaroon ng buhay. Lahat, ibig sabihin ng meron dito sa mundo at dito sa mundo ay nilikha ng Panginoon. Ibig sabihin, meaning to say, God is the author of life. Because He is life. Pansin natin, ibig sabihin, okay, grabe ang tindi. It proves His resurrection. O ba kayo? Nakuha niyo po kaya yun? His resurrection, Christ's resurrection proves the power of God. Pinapatunayan nito yung kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? He is life. Kaya lang po mapapansin natin in verses 19 to 20, bakit nabanggit ito? Bakit may mga nabanggit na ganito sa verses 19 to 20 na sinasabi dito sa ating main verse? Anong meron ng panahon ni Noah? Puntahan po natin yung panahon ni Noah. Okay, balik po tayo doon. Genesis chapter 6 verse 5 hanggang 8. The Lord saw how great the wickedness of human race. Yan po ba kayo? Nilikha niya yung tao. Pero, pagdating ng chapter 6, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth. And that every inclination of the thoughts of human heart was only evil all the time. Verse 6, the Lord regretted that He made human being on the earth. Nandiyan po ba kayo? Sabi niya dito, and His heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth, okay, the human race I have created. Sabi ni Lord, lilipulin ko na ang nilikha kong tao. Kasama ang lahat ng iba ko pang nilikha, sabi ng Panginoon. Sabi niya, for I regret that I have made them. Pero nung nilikha ng Panginoon, di ba, babalikan natin yung chapter 1 ng Genesis, grabe sabi niya, it was so good. Ang ganda. O ba kayo? Kaya lang, dumating sa pagkakataon, sabi ni Lord, for I regretted that I have created. I have made them. Pero ito po yung maganda sa verse 8. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Grabe. Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, grabe, si Noah ay nagkaroon ng favor sa Panginoon. Nakita ni Lord kung gaano kasama yung kasamaan ng tao, kung gaano kasama yung ginagawa ng mga nilikha ng tao. Yan po ba kayo? Kasi makikita natin, above all His creation, ang tao ang pinaka-espesyal. Yun lang yung hiningahan niya ng breath of life. Nandyan po ba kayo? Diba? Kung ginawa niya isda, sige, magkaroon ng isda, magkaroon ng hayop, ng mga damo. Kaya nung pagdating sa atin, pagdating sa tao, hiningahan niya mismo sa ilong. Kaya lang, nasabi ng Panginoon, I regretted that I have made them. Sama na ng tao ng panahon na ito ni Noah. Kaya sabi ng Panginoon, nilipulin ko ang buong sanlilikha. At ito ay sa pamamagitan ng tubig o baha. Pero nga, sabi ng verse 8, but Noah found favor in God. Okay, but Noah found favor in God. 8 silang naligtas kasama ng iba't ibang klase at iba't ibang uri ng hayop sa arko. Diyan po ba kayo? Pagkatapos ng baha, okay, God made a promise. By the rainbow appears. Sabi ng Panginoon, kapag nakikita niyo itong rainbow na ito ay nagpapaalala ng pangako ko na hindi ko nalilipulin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, sabi ng Panginoon kay Noah ng panahon na ito. Okay, and God also made a covenant with Noah. Gumawa ng kasunduan ng covenant ang Diyos at si Noah. Kaya naman in verse 21, sabi dito, corresponding to that rescue through the flood, baptism, which is an expression of believers' new life, and Christ now saves you by the removing, dirt from the body, but by an appeal to God for good, clear conscience, demonstrating what you believe to be yours through the resurrection of Jesus. Tulad ng panahon ni Noah, makinig ka mabuti kapatid. Tulad ng panahon ni Noah, nagkasala ang tao at hindi ng kasalanan ng tao, kaya sabi ng Panginoon, dilipulin ko na ang buong sanlilikha. Pero naligtas si Noah, nagkaroon ng covenant at ng pangako ang Panginoon sa tao.
Amen, sa pamamagitan ni Noah. Okay, at binanggit dito sa verse 21 na ito, corresponding to that. So pinapaliwanag na ngayon, nung panahon ni Noah, nilinis ang buong sangkatauhan, ang buong mundo. Tayo ngayon, in baptism, makinig ka mabuti, tayo ngayon in baptism, ang baptism ay expression or public testimony that you are a follower of Christ. Nagpapabaptism tayo or nagpapabaptize tayo kasi sinasabi natin na, oy, follower ako, disciple ako ng Panginoon publicly. Nagte-testify ka, sumusunod na ako sa Panginoon. Okay, tayo ngayon, noong panahon ni Noah, balikan natin, nilinis ang buong mundo ang sangkatauhan noong panahon ni Noah. Tayo ngayon sa panahon natin, in baptism, okay, in baptism ay makita natin ay naligtas tayo tulad nila ni Noah. Okay, 8 sila naligtas. Naligtas tayo tulad ni Noah ng panahon niya. Ibig sabihin, patuloy tayong nililinis, inaayos at binabago ng Panginoon para sa Kanya. Kasi nung panahon ni Noah, makinig ka mabuti, nung panahon ni Noah, grabe, nilinis niya yung buong mundo at ang natira na lang si Noah. Kaya ginawa ng Panginoon, nagkaroon siya ng pangako at covenant kay Noah. Pero ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang pangako, hindi ko nililipulin ng tao sa pamamagitan ng baha o bagyo o tubig, sabi niya. Kaya tanong sa atin, kung masama na yung tao sa panahon ngayon, so kung sa tingin mo, grabe naman yung tao ngayon. Alam mo yun, pati bata, ginagahasa. Grabe yung kasamaan ng tao ngayon sa panahon na ito. Kung nakikita mo yun, ibig sabihin, kung walang ginawang pangako ang Panginoon, pwede niya tayong lipulin. Pamagitan na naman ng baha. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko na ulit dilipulin ang tao sa pamamagitan ng baha. Kaya naman, pinapaliwanag dito sa verses 19 hanggang 21 na ito, na si Noah nilinis ang buong sangkatauhan ng panahon ni Noah. Tayo ngayon, kasi nga hindi na pwedeng lipulin ang mundo sa pamamagitan ng baha o tubig, tayo ngayon, in baptism, nandiyan po ba kayo in baptism? Okay? Ay naligtas tayo tulad ni Noah ng panahon niya. Ibig sabihin, patuloy tayong nililinis, inaayos at binabago ng Panginoon para sa Kanya. Tulad ni Noah ng panahon niya. Sabi doon, through the resurrection of Jesus Christ. Po ba kayo? Ang picture ng baptism, di ba? Pag sinabi natin baptism, naisip natin, nilulubog, tapos inaangat ulit. Ibig sabihin, pag nilubog ka, may iniiwan na, ibig sabihin. Ibig sabihin, parang may nililibing na. Di po ba kayo, may nililibing na? At pag-ahon, panibago ka na. Bago ka na, ibig sabihin. That is His resurrection. That is the power of God. Sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus, grabe, pinakita yung kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, sa kapangyarihan na yun, nililinis tayo, inaayos tayo, binabago tayo ng Panginoon para sa Kanya. At isa sa mga paraan ng Panginoon sa atin ngayong panahon na ito ay true baptism. Ulitin ko, ang baptism ay isang expression, public testimony, na sinasabi mo na follower ka at nagdi-decide ka na maging disciple ng Panginoon. Amen? And so, Christ's resurrection was the assurance of our salvation. Hindi, no? Yung resurrection pala ng ating Panginoong Hesus, dahil pinapatunayan nito yung kapangyarihan ng Panginoon, ibig sabihin assurance yon ng ating salvation. Ito pa yung matindi. Not just our salvation, but our sanctification. Makinig ka mabuti, I want you to bear with me. Okay? Sanctification. Bigyan ko po kayo ng konting mga tips. O hindi. Joke lang po. Okay? Pakita ko po dito yung 3 kinds ng sanctification. Okay? Meron po tinatawag na instantaneous, progressive, tsaka ultimate. Okay? 3 kinds of sanctification. Ngayon, yung resurrection ng ating Panginoong Hesus ay assurance natin ng salvation. At hindi lang yun, sanctification din yun sa atin. At tayo ngayon ay nasa progressive sanctification ng Panginoon dahil buhay pa tayo. Tingnan mo nga yung sarili mo, buhay ka pa ba? Malamig ka na ba? Hindi ba? Joke lang. Amen? So nasa progressive sanctification tayo ng Panginoon. Ibig sabihin nito, the process of God's grace by which the believer is separated from sin and becomes dedicated to God's righteousness. Di po ba kayo yung ibig sabihin ng progressive sanctification o sanctification sa atin? Ibig sabihin, lahat ng nananampalataya naniniwala sa ating Panginoong Hesus ay dumadaan. Okay, nararanasan pala natin ang biyaya or grace ni Lord sa buhay natin sapagkat sinasanctify tayo. Tinatanggal tayo sa kasalanan,
at nagiging dedicated or dedication yung buhay natin para sa Panginoon. Yan po ba kayo? Yun yung sanctification, yun yung ginagawa sa atin ng sanctification. At pag sinabi natin sanctification, sabi ko kanina, may inaalis at may ipinapalit. Ganun yung nangyari. Ganun yung nangyayari. Ibig sabihin sinasanctify. Ibig sabihin ng bagay na ito ay sinasala tayo. Ano po ba kayo? Para mag-result ang nararanasan natin or sanctification na ito sa atin ng righteousness at holiness. Ano po ba kayo? Christ's resurrection is not just the assurance of our salvation. Dahil nabuhay ang Panginoong Hesus, assured ka na may salvation ka, hindi lang yun, may sanctification din. Sanctification din. Amen? Yan po ba kayo? Sino po dito naunawaan yung pinag-uusapan natin ngayong gabi? Pwede ka ba mag-type dyan? Amen. Amen? May sufferings tayong nararanasan, minsan madalas, na may kinalaman sa atin mismo. Nandiyan po ba kayo sa character natin, sa attitude, sa perspective ng buhay natin? May sufferings tayo minsan eh. Di ba? Nandiyan po ba kayo sa attitude? Di ba? Minsan nagsasuffer ka sa attitude mo eh. Attitude ka kasi. Yabang mo kasi. Di ba kayo? Sa character natin. Diba? Sa atin mismo personally. Sa sin, sa mga secret sin, sa guiltness na nararanasan natin, marami pa. Mga sufferings yan na meron sa buhay natin personally. Pero may sufferings din talaga ng paglilingkod natin sa Panginoon. Bakit mo ito nararanasan itong mga bagay na ito? Dahil dumadaan ka sa sanctification. Dumadaan tayo sa sanctification. Kaya kapatid, gusto kong sabihin sa atin, daanan pa natin yan. Daanan pa natin itong sanctification na ito. Magpaayos pa tayo lalo sa Panginoon. Magpaayos pa tayo ng lubos sa Lord. Nandiyan po ba kayo? Because Christ's resurrection is our sanctification. Magpaayos ka sa Panginoon. Daanan mo ito. Yung mga nararanasan mong sufferings ngayon sa paglilingkod mo kay Lord. Sa pag-aayos ni Lord sa buhay mo, daanan mo yan. Huwag mong hintuan. Huwag mong tapusin. Amen? Magpaayos ka ng lubos sa Panginoon. Hanggat hindi ka namamatay, huwag kang titigil. Kaya nga sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15, verses 42 hanggang 49, so will it be with the resurrection of the body? The body that is sown imperishable is raised imperishable. So sa sinabi ni Paul na ito, pinapakita niya yung power ng resurrection ng ating Panginoong Jesucristo na mangyayari din sa atin sa darating na panahon. Amen? Sabi niya dito, so will it be the resurrection of the dead. The body that is sown imperishable is raised imperishable. Yung katawan natin na nasisira, ay hindi na masisira. Pagdating ng ating Panginoon, nandiyan po ba kayo? It is sown in dishonor, it raised in glory. Amen? It is sown in weakness, it is raised in power. Amen? It is sown in natural body. Natural tayo, natural na katawan natin ito. It is raised a spiritual body. Okay? Magkakaroon ng resurrection, yung body mo na nasisira, okay, i-resurrect ka, hindi na masisira yan. Yung katawan natin, yung buhay mo na punong-puno ng dishonor, grabe, mapapalitan ng glory. Yung mahina mong katawan, grabe, magiging malakas. Okay? Sa pamamagitan ng resurrection ng ating Panginoong Hesus sa cross, ito po ba kayo? Yung natural na katawan natin, it also is spiritual body. Bubuhayin sa spiritual body. And if there's a natural body, there's also a spiritual body. Yang sabi ng verse 45, the first man, Adam, became a living being. The last Adam, and that is Jesus. Amen? The first man was of the dust of the earth. The second man, that is Jesus, is of heaven. Ganito yung mangyayari sa atin sa resurrection na gagawin sa atin ng Panginoon. Because of His resurrection, because of the power of God, because He sanctifies us. We are in sanctification. Yan po ba kayo? Sabi niya pa po dito, and just we have born in the image of earthly man, so shall we bear in the image of heavenly man. Darating yung panahon, tama, yung imahe natin ay katawang tao, pero darating yung panahon, grabe, yung imahe natin, heavenly man ang kalalabasan. Pinapakita ni Paul dito ang kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoong Hesus sa cross, o sa resurrection ng ating Panginoong Hesus.
Okay, yun yung resurrection niya. At saka makita natin dito, yung image na binanggit dito, ang term nito sa Greek ay icon. O baka yung ibig sabihin nito, grabe, in likeness. Na pag titignan natin, ito din yung ginamit na word nung sinabi ng Panginoon, let us make mankind in our own image. Same lang din. O ba kayo? Matindi yung resurrection ng ating Panginoon. Kapatid, gusto kong sabihin sa atin, ibig sabihin, kaya mo nararanasan yung mga sufferings na meron ka ngayon, ay nais kang ibalik ng Diyos sa original na plano niya sa iyo. Sabi niya doon, let us make mankind in our own image. Sinabi ng Panginoon, may plano na si Lord. Kaya lang nagkasira-sira yung buhay natin nung panahon ni Adan. Kaya lang dumating itong huling Adan, and that is Jesus. Nag-resurrect. Saan po ba kayo? Binabalik tayo ng Panginoon sa original na plano niya sa atin na may nag-aantay na bagong buhay. Buhay na walang hanggan. Nakadalawa na tayo. Why following Jesus' footsteps? Ano yung meron sa yapak ng ating Panginoon? Una, His crucifixion. Pangalawa, His resurrection. Pangatlo and lastly, His ascension. Verse 22, who has gone into heaven and is at the right hand of God, that is the place of honor and authority, with all angels and authorities and power made submit to Him. Diyan po ba kayo? His ascension. Sabi ng Luke chapter 24 verse 50 hanggang 51, when He had led them out to the vicinity of Bethany, He lifted up His hands and blessed them. Sabi dito, verse 51, while He was blessing them, He left them and He was taken up to heaven. Pinapakita dito yung ascension ng Panginoon. Ito yung panahon na kung saan, sabi niya sa mga disciples niya, pumunta kayo sa bundok ng Galilee at may kita niyo ako doon, sabi niya. Kakatagpuin ko kayo doon, sabi ng Panginoon. At habang binibless niya yung kanyang disciples, iniiwan niya ng huling habiling. Grabe. He was taken up to heaven. Nag-ascend na siya pabalik ng langit. Yan po ba kayo? Sabi ng verse 22 natin ng main verse, who was gone into heaven. It proves His ascension. Pinapatunayan ito yung ascension ng ating Panginoong Hesus sa cross. At may kita natin dito, there's two time frame about Christ's ascension. Makinig ka mabuti. There's two time frame in Christ's ascension. The before and after His ascension. Nandiyan po ba kayo? Yung before His ascension, ito yung time ng resurrection niya at ng kanyang ascension. Itong time frame na ito ay meron lamang 40 days. From His resurrection until bago siya mag-ascend, merong 40 days na time frame. That is before His ascension. Merong tinatawag na after His ascension. Ito na yun ngayon. Okay? Ito na yun ngayon yung after His ascension. This is from His ascension nung umangat siya, nung bumalik na siya, pabalik ng langit, umangat siya, pabalik ng langit, at hanggang sa kanyang pagbabalik, second coming. Yun yung pangalawang time frame. That is the after time frame ng kanyang ascension. Makinig ka mabuti. The before time frame ng ating Panginoong Hesus before His ascension was 40 days from resurrection niya. Okay? Makinig ka mabuti. His ascension is our commission. Amen? His ascension is our commission. Amen? Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Alam na natin ito. Okay? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth was given to me. Therefore, go and make disciples. Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you, so that, okay, and I will surely with you to the very end of the age, sabi ng Matthew. Ito yung greatest commission ng Panginoon. Diba? Bago umalis ang isang tao, bago siya mamatay, nagbibigay siya ng huling habilin. Ganito yung ginawa ng Panginoong Hesus before His ascension. Meron lamang siyang 40 days. Siya lang yung 40 days, wala nang iba. From His resurrection, sa pagkabuhay niyang muli, hanggang bago siya mag-ascend, bago siya pumaitaas, pabalik ng langit, may 40 days yun. At isa sa mga ginawa ng Panginoon ay nag-iwan siya ng habilin sa mga disciples. Sabi niya, go and make disciples. Nag-iwan siya ng mission para sa kanila na pinapagawa ni Lord sa kanila ng time nila. At ganoon din yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Go and make disciples.
His ascension is our commission. Napansin mo, lahat ng umalis sa buhay mo, hindi ko naman sinasabing lahat pero yung mga umalis sa buhay mo, di ba? Alam mo yun? Minsan nangangako sila pero hindi nila tinutupad. Amen? Umalis lang sila. Yung iba nga, wala nang pinangako sa iyo, napagod. Di ba? Napansin mo, si Lord lang yung umalis na may pangako. Di ba? Di tulad niya, di tulad nung, amen? Joke lang po. Di ba? Si Lord lang yung umalis na may pangako. Sabi niya doon, and surely I am with you to the very end of the age. Nangako siya sa kanyang mga disciples. Unang pinangako niya ay bababa. Okay, mapapasa inyo ang banal na spirito. Sabi ng Panginoon, yun yung una niyang pinangako. Kaya kung nag-life group ka nitong week na ito, alam mo tong bagay na ito. Sino dito nag-life group na nakaraang week? Ito yung pinag-usapan, Holy Spirit. Ito yung unang pinangako ng Panginoon bago siya nag-ascend. Pabalik ng langit. The Holy Spirit. The Comforter. Ano ka ba? The Convicting Spirit. Amen? Whew! Sabi ni Lord, I will surely with you to the very end of the age. Hindi disciple ka, hindi lingkod ka sa Panginoon, pangako sa inyo Panginoon, sasamahan kita hanggang katapusan. Amen. His ascension is our commission. Okay, Christ commissioned us before He ascended. Ito yung sinasabi ko kanina. Then after His ascension, ito yung ikalawang time frame. Di ba? Yung unang time frame sa ascension ng Panginoon, and that is before, merong 40 days from His resurrection hanggang sa Kanya bago siya mag-ascend. At after yung Kanyang ascension, okay, nung umangat na siya pabalik ng langit, okay, yung ascension niya, that is after His ascension, yun yung time frame kung saan mula doon sa Kanyang pag-ascend, natapos na yung Kanyang 40 days hanggang sa Kanyang second coming. Inaantay natin yung second coming niya. Okay, so what now? Una, nakita natin, Christ, His ascension is our commission. Binigyan tayo ng Panginoon ng vision to make disciples at may pangako si Lord sa atin. Pangalawa, makita natin, Christ's ascension is our glorification. Yan po ba kayo? Hindi lang siya commission, pero yung Christ's ascension is our glorification. Nandiyan po ba kayo? Tanong niyo sa akin, Kuya, paano yung nangyari? Na nag-ascend si Jesus, tapos may glorification na tayo? Paano yung nangyari, Kuya? Simply, yung sagot, makinig ka mabuti. Siguro tinatanong niyo ako, paano yung glorification? Ganito yung sagot, makinig ka mabuti. Simply because, mapapansin mo, without ascension of Jesus, there is no second coming. Paano ngayon magkakaroon ng second coming na inaantay natin kung hindi siya magka-ascend? Pabalik ng langit. So maliwanag that Christ's ascension is our glorification. Tandaan mo kapatid, nasa sanctification pa rin tayo. Nakita natin, Christ's ascension is our glorification. Po ba kayo? Amen? Nagigets niyo po ba yun? Kaya nagkaroon ng ascension si Jesus para magkaroon siya ng second coming. Po ba kayo? At yun yung inaantay natin because of His ascension. Amen? Because He was resurrected, then ascended into heaven. Sinasabi ko kanina. And so, we are, makita natin in Romans chapter 8, verses 17 hanggang 18. Now, if we are children, then we are heirs. Sabi dito, heirs of God, tagapagmana ng Panginoon. At kapwa, tagapagmana ni Kristo, sabi dito, if indeed we share in His sufferings, ito na naman, nabanggit na naman yung sufferings. If indeed we share in His sufferings, in order that we may be also share in His glory. Kapag pala nakikiisa ka sa sufferings ng Panginoon, grabe, makikiisa ka rin sa glory niya. Amen? I consider that our present suffering are not worth comparing to the glory that will be revealed in us sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Diyan po ba kayo sabi ni Pablo, bilang anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana rin kasama ng ating Panginoong Hesus. Na kung tayo ay nakikiisa sa suffering, sa pinagdadaanan o sa sufferings ni Kristo, makinig ka mabuti kapatid, makikiisa ka rin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kapatid, huwag kang hihinto. Sa kabila ng mga pagsubok na meron ka, sa mga pagdurusan na meron ka, huwag kang hihinto. Amen? Whew.
Kaya po sabi ni Pablo, tama, may present sufferings. Dahil sumusunod ka, dahil nagdi-disciple ka, dahil kinikilala mo ang Panginoon, may present sufferings. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, may kalakip na sufferings yan. May pinagdadaanan ka ngayon, present sufferings. Amen. Pero sabi ni Pablo, hindi ito mapapantayan o walang may kukumpara sa kaluwalhatiang iahayag sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen. Pwede ka ba mag-type dyan sa ating comment box? Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. So maliwanag that our glory will be in our Lord Jesus. Kapatid, gusto ko pong sabihin sa atin to. Matatapos din lahat ng sufferings. Kaya nga sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, makinig ka mabuti, matatapos lahat ng sufferings. Dahil temporary lang lahat ng sufferings na meron tayo, na pinagdadaanan mo ngayon. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples in 1 John chapter 4 verses 14, John chapter 14 verses 1 hanggang 4, do not let your hearts be troubled. Sabi niya sa mga disciples niya, trust in God and trust also in me, sabi ni Jesus. Magtiwala kayo sa Panginoon at magtiwala din kayo sa akin, sabi ni Jesus. In my Father's house are many mansions. Grabe, gaano kaya kalaki yung bahay na ito. If it were not so, I wouldn't have told you. Sana hindi ko na lang sinabi kung hindi ito yung mangyayari. Sabi ni Jesus, I am going there. Kita natin, I am going there to prepare a place for you. Okay? Dahil nag-ascend si Jesus, hinahanda niya na yung para sa'yo. And if I go there, if I go, yun yung kanyang ascension, and prepare a place for you, I will come back. Sinasabi ko, I will come back, sabi ni Jesus, and take you to be with me, so that you may be also with me where I am. O ba kayo? Whew! Amen? Babalik siya at isasama ka niya. Amen? Dagdag pa ni Pablo, makinig ka mabuti. Romans chapter 8 verse 28 hanggang 30. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Okay? Who I have been called according to His purpose. Who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He predestined to be conformed to the image of the Son, of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Okay? Those He called, He also justified. And those He justified, He glorified. He also glorified. Kapatid, ang may karapatan na magsabi na to ng all things work together for good ay ang mga taong nananampalataya, di-disciple, nagmamahal at tinawag ng Panginoon para sa kanyang purpose. Hindi lahat pwede magsabi ng all things work together for good. May karapatan na magsabi nito yung mga taong nananampalataya, nagdi-disciple, nagmamahal sa Panginoon. Sabi niya doon, those who love me, tinawag niya para sa kanyang purpose. Kapatid, makinig ka mabuti. Makinig ka mabuti. I want you to bear with me. Malapit na tayo matapos. Simula pa lang, kilala ka na ng Panginoon. Sabi doon, for you, kilala ka na ni Lord. Itinalaga ka na niya, predestined para sa purpose, sa plano, para sa Kanya. Tinawag ka para sumunod. Conform. Called and conform. Ano po ba kayo? Kapatid, may present sufferings ka or may mga sufferings ka man, hindi ka nag-iisa. Amen? Hindi ka nag-iisa. At sa mga panahon na umiiyak ka, nahihirapan ka, nasasaktan ka, dahil sa pag-ibig at paglilingkod mo kay Lord, makinig ka mabuti kapatid, kita lahat ni Lord yun. Kita lahat ng Panginoon yan. He ascended into heaven, and that, sabi doon, and is at the right hand of God, which is the place of honor, given all authority and power in Him. Bakit? He is our mediator. Diba, may mga panahon na nasasaktan ka dahil sa sufferings mo, nagpipray ka sa Panginoon. Diba, minsan wala ka na nga masabi, umiiyak ka na lang. Kapatid, Jesus is our mediator. He intercede for us. Sabi ng scripture, for there is one God and one mediator between God and mankind, that is the man, Christ Jesus. Kapatid, alam ni Lord, ramdam ni Lord yung pinagdadaanan. Alam ni Lord yung mga sufferings na meron ka. Alam ni Lord yung tindi ng sufferings na meron ka sa buhay mo. Kapatid, gusto kong sabihin sa atin to, endure the present sufferings now.
Okay? Endure the present suffering now, having a blessed hope, that is Jesus. To enjoy the future glory in Christ Jesus. I-endure mo na yung present sufferings mo ngayon. Dahil meron ka namang blessed hope in that is Jesus. Kesa naman, para ma-enjoy natin, okay, para ma-enjoy natin yung glory na marireveal sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Endure, okay, endure the present sufferings. Having a blessed hope to enjoy the future glory in Christ Jesus. Kaysa naman, enjoy now, pay later. Yan po ba kayo? Enjoy now. Enjoy mo na lahat ng mga ginagawa mong kalokohan. Okay? Pero magsasuffer din later. Kaya naman, mas maganda nang mag-endure ka ng present sufferings mo ngayon para magkaroon ka ng enjoyment sa future glory na maibigay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Amen? Sabi po sa verse 17, okay, ng ating main verse. Sabi doon, di ba? For it is better that you suffer unjustly for doing what is right, if that should be God's will, than to suffer justly for doing wrong. Sabi dito sa verse 17, it is better, but it not says it would be good or easier. O ba kayo? Pero ang sinabi niya doon, better. Kaya ka mabuti kapatid. Kaysa kung kani-kanino ka sumunod ng yapak. Diba? Ay, susundan ko yung yapak ni Manny Pacquiao. Diba? Hanggang masapak ka din. Amen? Kapatid, kaysa kung kani-kanino ka sumunod ng yapak, lakaran mo ang yapak ni Kristo. Bakit? Sapagkat sigurado ka na maganda to. Amen? Why follow Jesus? Why follow Jesus' footsteps? Because of His crucifixion. Because of His resurrection. Because of His ascension. Ang disciple ay sumusunod sa teacher o sa master, tama? At nananatili. Po ba kayo? Sabihin, itong disciple na ito, sumusunod siya sa teacher or master, taking and following its footsteps. Kung ano yung ginagawa ng master ng teacher, ganito din yung ginagawa ng disciple. Yes, may sufferings, but after there's blessing. Tama, may sufferings ka, pero may blessing ka mararanasan. Yes, may present sufferings, but it's temporary, tandaan mo. Temporary lahat ng sufferings sa pinagdadaanan mo. It is not worth compared to the life that awaits eternally. Amen? Following Jesus' footsteps. Kaya kapatid, ang challenge ko sa bawat isa sa atin, sumunod ka pa lalo. Magpapatuloy ka lalo, magpapatuloy ka na magpagamit, magpapatuloy ka na kilalanin ng Panginoon sa buhay mo, tatapusin mo. Disciple ka. Amen? Ito yung challenge sa atin. Susunod, okay, magpapatuloy, papatuloy na kilalanin ng Panginoon, magpapagamit, tatapusin. O ba kayo? Kaya po sa mga oras na ito, hindi ko alam kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon, hindi ko alam kung ano yung nilalagay sa atin ng Panginoon, pero sa mga oras na ito, I want us to close our eyes. Pwede mo bang ipikit yung mga mata mo sa mga oras na ito? Come on. And kausapin mo si Lord. Kausapin mo ang Panginoon ngayong oras na ito. Come on. Come on, kausapin mo si Lord. Have a personal talk, personal prayer with the Lord this time. Come on, wag mong hayaan kung may katabi ka man nanonood. Wag mong hayaan yung katabi mo na yan. Wag kang mababother sa Kanya. It's between you and God. Dalawa lang kayo ng Panginoon na nag-uusap sa mga oras. So come on, mangusap ka sa Panginoon. Kausapin mo si Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Woo, God. Salamat po, Panginoon. Grabe. Grabe, Panginoon. Lord, grabe yung ginawa mo para sa amin, Panginoon. Lord, sa mga oras po na ito, dalangin ko po sa bawat isa sa amin na aking mga kapatid na nanonood sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, I pray, Lord, bigyan mo po kami ng desire, Panginoon. Bigyan mo kami ng sipag, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas na sumunod, patuloy na sumunod sa iyo, Panginoon, na magpapatuloy kami na nakilalanin ka sa buhay namin, Panginoon. No matter what happened, no matter what we encounter in our life, no matter maraming sufferings na naranasan kami, magpapatuloy pa rin kami, Panginoon. Lord, give us strength, Panginoon. Give us wisdom, knowledge, Lord. Lord, samahan mo kami, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na tapusin itong journey na ito na kasama ka, Panginoon. Lord, itong buhay na ito, pwede mo bang itapat yung kamay mo sa may bandang puso? Sa iyong dibdib, ilagay mo nga yan. Pwede
pwede ka bang mag-commit sa Panginoon ngayong oras na ito? Come on, mag-commit ka sa Lord. Susunod ka, magpa-follow ka sa Panginoon. Come on, kausapin mo sa Lord. Thank you, God. Lord, itong pusong ito, dalangin ko, Panginoon, na, Lord, tuloy mo ayusin, tuloy mo baguhin, Panginoon, para sa iyo. Lord, itong pusong ito, nawa ay maging karapat-dapat, Panginoon. Itong pusong ito ay huwag tumibok para sa iyo at para sa iba. Lord, itong pusong ito, itong buhay na ito, Lord, yan, susunod sa iyo, Panginoon. Magpapatuloy sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa ginawa mo sa amin ngayong gabi nito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, I pray, you continue to bless us indeed. Lord, yan, tuloy mong ibuhos ang pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon. At Lord, salamat po sa salita mo ngayong gabi nito, Panginoon. Lord, naniniwala ako may iniwan ka sa bawat isa sa amin. Lord, medyo mahaba man yung pag-uusap namin, Panginoon. Pero Lord, naniniwala ako, worth it, mga bagay na ginagawa namin para sa iyo. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, thank you, God. Lord, continue to bless us all indeed. Continue to enlarge our territory. Expand our territory beyond our capacities and limitation. Lord, continue to be with us. Samahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng oras at panahon, Panginoon. Lord, continue to keep us, deliver us from all temptation and evil. Salamat po, Panginoon. Ang pagpapala ng Ama, pag-ibig ng kanyang anak, pakikipisan ng banal na Espiritu, nawa ay mapasaan